Praise God! Praise God! God is good all the time and all the time. God is good. Praise God! Praise God! Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Hagonon sa probinsya ng Davao del Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Hagonon. Mahimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-89 na kabanata. Ang talata po ay 34. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawi. Ang tipan sa kanya, di ko sisirain. Di isang pangako'y di ko babawiin. Ang tipan sa kanya, di ko sisirain. Ni isang pangako'y di ko babawiin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalap sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at kami dumadalangin sa paglilinis ng banal na dugo sa lahat naming karumihan, naisip, nasabi, nagawa, nakita, narinig. Kami po'y linisin at patuloy na baguhin sa magitan ng banal na dugo ng aming manunod. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Hagonon sa probinsya ng Davao del Sur. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Hagonoy nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Hagonon. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa ika-6 na kabanata. Ang talata po ay 28 hanggang 30. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya, "Ako si Yahweh. Sabihin mo sa Faraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Ngunit sumagot si Moises, "Paano ako papakinggan ng Faraon? Gayong hindi ako mahusay magsalita."
Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa kapag ang Diyos ang nagsalita, sapat na. Nakatutuwa po sapagkat kapag ating tinignan, ano po, na kinakausap ng Panginoong Yahweh si Moises. Ano po? Madalas tayong tumanggi sa mga magagandang oportunidad o tawag ng Diyos dahil nakatingin tayo sa ating mga kakulangan. Ay, hindi ko kaya yan. Ay, hindi ko magagawa yan. Ay, kasi hindi ako ganyan. Ay, kasi hindi ako ganito. Sa tekstong ito, hinarap ni Moises ang isang dambuhalang utos. Isang napakalaking kautusan, responsibilidad, ang harapin ng pinakamakapangyarihang pinuno sa panahong iyon. Walang iba kundi ang paraon. At sabihin sa kanya, ipag-utos na palayain ang mga Israelita. Alam niyo po, nung sinabi ito kay Moises, imbis na siya'y tumingin sa kapangyarihan ng Diyos, si Moises po, tinignan yung kanyang sarili. Ano po? At kanyang nakita at sinabi, hindi ako mahusay magsalita. Pambihira. Alam niyo po, iniisip ko nga kamali kaya yung nag-utos? Sino ba ang mas mainam? Yung nag-utos o yung inutusan? Huwag po nating iwawalang bahala na hindi lang si Moises ang gumagawa nito. Sapagkat sa kasalukuyan, napakaraming mga naglilingkod sa Panginoon. Binibigyan ng responsibilidad pero hindi ginaganap. Kasi yung kapangyarihan ng pangalan ng Diyos ay hindi binibigyang pansin kung hindi yung kakulangan ng kakayahan. Kaya sa bahaging ito ng banal na kasulatan, sinabi ni Yahweh, sinabi ng Panginoon, ako si Yahweh. Hindi sinabi ng Diyos kay Moises na, ay, matalino ka naman. Magaling ka naman. Kaya mo yan. Hindi naman po inawalang bahala ng Panginoon yung mga katangian na tinataglay natin. Ako po'y naniniwala na kinikilala ng Diyos ang mga kakayahan na mayroon tayo sa kadahilan ng ito'y sa Kanya nagmula. Gayunman, batid ng Panginoon na ang ating pansin ay laging nakatuon sa kung sino tayo. Hindi sa kung sino ang nagsugo sa atin. Alam niyo po, meron akong nakakausap na ang sabi niya, nung kabataan ko, may mga bagay na ipinapagawa ang Panginoon sa akin. At sabi niya, walang dalawang salita ang Diyos. Ginaganap ko. At sa tuwing gagawin ko ito, ang nasa isip ko makapangyarihan ng Panginoon.
Magagawa ko ito. Kaya alam niyo po, ako tunay na namamangha sapagkat kapag kami nagkukuwentuhan, hindi na po siya kabataan sa kasalukuyan. Pero sabi niya nga, walang takot sa aking puso sapagkat kilala ko kung sino ang nagsugo sa akin, sabi niya. Alam niyo po kapag tinawag tayo ng Diyos sa isang responsibilidad, ang lahat ng ating pangangailangan, yung garantiya ng tagumpay ay ipinagkaloob na ng Panginoon. Kaya alam niyo po, napakahalaga na meron tayong taglay-taglay na pananampalataya. Hindi nakabase sa mga bagay na nakikita. Bagkus sa katotohanan ng salita at pangako ng Panginoon. Huwag po nating kakalimutan na ang Diyos kapag nag-utos, kumpleto. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ang ibig sabihin, wala kang ibabawas. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-imbento ng sarili nating mensahe, ng sarili nating mga gawa. Tinawag tayo ng Diyos para maging tapat na tagapaghatid ng kanyang mabuting balita. Kaya alam niyo po ako, whenever I speak sa pulpit, there's an excitement in me because the message is not about me. Though, of course, I use my testimonies because that is what God has done to me and through me. Pero, nakabase po ako sa katotohanan ang Diyos ang gumagawa at yung kanyang mensahe ang marapat na dalhin. Alam niyo po yung tungkulin natin, sumunod ng buong buo sa English, complete obedience. Hindi mahalaga yung magiging reaksyon ng mga tao. Huwag natin yung intindihin. Kasi magkakaroon tayo ng bitag niyan. Magiging bitag para sa atin yan kapag inintindi natin. Excuse me po. Yung sasabihin ng iba. Sabi ni Moises, paano ako papakinggan? Kayong hindi ako mahusay magsalita. Natural lang sa tao ang matakot, makaramdam ng kakulangan. Pero kapag ang takot natin ay dahilan sa hindi kung ano ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod, delikado tayo. Ano po? Maliwanag yan na kakulangan ng pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan nating aralin ang salita ng Diyos sapagkat ang kanyang salita ang nagdudulot ng pananampalataya. Yung mga kahinaan, hindi po yan hadlang para gamitin tayo ng Panginoon. Sa katunayan, doon natin mas nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo nanghihina, kasi nababatid natin na ang gumaganap ay hindi talaga tayo, kung hindi ang Panginoon.
Kaya kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Ano ba ang excuse na ibinibigay natin sa Diyos, no? Sinabi rin ba natin na, "Di ako marunong, wala akong pera, bata pa ako, hindi ko kaya, hindi ko alam." Tandaan natin, ang Diyos ay patuloy na naghahanda sa kanyang mga tinatawag. Kung may ipinapagawa ang Diyos sa iyo, kaibigan, huwag mong tignan yung higante sa iyong harapan. Huwag mong hayaan na pigilan ka ni Faraon. Kung hindi, tumingin ka sa Diyos na lagi-lagi mo kasama. Ang kwento ni Moises ay kwento hindi ng isang perpektong bayan, kundi kwento ng dakilang Diyos na gumagamit sa mga taong may pag-aalinlangan, sa mga taong may kakulangan. Huwag nating hayaan na patahimikin tayo ng anumang kahinaan, ng anumang kakulangan. Sapagkat ang tawag ng Diyos sa ating buhay, yung sugo ng Diyos sa atin, ang Panginoon ang magkakaloob ng lahat nating pangangailangan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kaming nagpupugay at nagpapasalamat na kami iyong pinagkatiwalaan ng mga responsibilidad na kailangan naming ganapin. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na ibinabase namin ang iyong mga utos sa aming mga kakayahan. At nakaligtaan namin na hindi kami ang kikilos kung hindi ikaw. Ama, kami po'y nagpapakumbaba at dumadalangin sa iyo. Patuloy na buksan ang aming kaunawaan patungkol sa iyong kapangyarihan upang tunay kami lumakad sa iyong katwiran. Kami lumakad sa iyong kabanalan at kami manatili na sumusunod at naglilingkod sa iyo. Habang amin din pong idinudulog sa inyo ang pagkilos sa bayan ng Hagonon sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng unawaan, pagpapakumbaba, pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Hagonon. Ipahintulot mo, Panginoon, na dumaloy ang pagmamahalan, maging dahilan upang maitatag ng Santong Espiritu ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Hagonon. And we declare the fire of revival sa bayan ng Hagonon sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, kilusan mo ang bayan ito. Dumaloy ang kaluwalhatian at maranasan din sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan at hayaan mo sa bawat pagkilos at sa paggalaw ng iyong mga lingkod, dumaloy ang iyong kaluwalhatian. Dasal din po namin ang kaunlaran na maranasan ng buong Luzon, Visayas at Mindanao upang matupad namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory.
Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming hiling, patuloy na ilantad amang Diyos ang kasinungalingan ng kao at patuloy na mamayani ang iyong katapat sa aming pinakamamahal na bayan. Amin din pong idinudulog sa iyo ang pagkilos ng may kapangyarihan namang Diyos sa aming mga tagapanguna, Lord God, sa mga lingkod mo na misyonero, sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses. Hayaan mong pagpalain sila sa mga bansang iyong pinagdalahan sa kanila at dumaloy ang kaluwalhatian. We also pray for the fulfillment of your purposes sa mga missionary training agencies na katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific, International Institutes. Ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang magtagumpay sila sa pagganap ng iyong kalooban. Lord, you also pray doon sa mga bansa na iyong itinalaga na pagdaluyan ng iyong kapangyarihan. Ang Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Samahan mo, Panginoon, ang mga bansang ito. Dumaloy ang kalwalhatian at tunay na maipahayag ang iyong salita ng malaya. Gayun din po sa Hong Kong, sa Macau, sa Taiwan. Ilusan mo ang mga bayang ito at magtagumpay ka sa pangalan. As we also pray sa China, sa Japan, sa South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival na ipadala sa iba't ibang panig ng daigdig as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon niya, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless it. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.